Ang karanasan ko pong ibabahagi sa inyo ngayon, Sir Casper, ay hanggang ngayon nananatiling lihim sa pamilya ko. Tawagin na lang ninyo ako sa pangalang Adora. Isang simpleng dalaga na pinagkaitan ng yaman at pagmamahal ng pamilya. Tobong Negros po ako at mahirap pa kami sa daga, buhat ng isilang ako. Kundi kami makikigapas ng palay sa mga kakilala ng itay, ay hindi kami makakain. Nang mamatay ang lola ko, nakamana ang itay ko ng maliit na sakahan. At dito nagsimula ang hiwaga sa buhay ko. Mula nang ako'y isilang, wala na akong pagmamahal na nararamdaman sa mga magulang ko. Dahil na rin siguro, wala ding aral ang inay at itay. Kaya ang kanilang pagpapalaki sa amin ay kakaiba. Elementarya lang ang natapos ko at hindi naman sa pagmamayabang. Kahit ganoon, ay matalino po ako. Dalawa lang kaming magkapatid at ang pinag-aral lang ng lola ko ay ang panganay kong kapatid. Lalaki daw po kasi ang kuya, samantalang ako ay babae. Wala daw po akong maiambag sa kanila. Ramdam ko na paborito nila ang kuya ko kesa sa akin at tanggap ko na yon. Pero bigo sila sa kuya ko. Nag-asawa agad ito at hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Galit na galit ang lola ko sa amin at kay kuya. Namatay na itong may galit sa amin. Kaya heto, wala na nga akong pinag-aralan. Nananatili lang ako dito sa bukid at ginagawang alila ng itay at inay. Trabahong panlalaki ang kinasanayan ko. Utos ni itay at utos pa ni inay. Pag hindi ako sumunod agad, palo at sabunot ang matitikman ko kay inay. Oras na sumigaw ito, natataranta ako at hindi ko na alam saan tutungo. Iiyak na lang ako at tatago sa ilalim ng puno. At pag malamig na ang ulo ng inay, tsaka ako lalabas sa pinagtataguan ko. Ako lang ang inasa ng itay at inay. Wala kaming kuryente at tubig. Umaasa lang kami sa ulan at naglalaba kami sa napakalayong ilog na may mataas na bangin na madadaanan bago kami makababa sa malaking ilog. Pag summer, yan ang pinakamahirap sa buhay ko. Natutuyo ang ilog kaya kailangan lakarin ko pa ang kabilang pangpang para maglaba sa mga layo na may nakaimbak pang tubig. Inay, maliit na ang tubig sa ilog. Paano ang maduduming damit ng itay? Ang layo na pa ng kabilang bahagi ng ilog na malapit na sa kabundukan. Doon, may kaunti pang tubig sa layon. Pero, napakalayo at natatakot po akong mag-isa, Nay. Ano ba yung layon? Anong ibig mong sabihin? Ako ang maglalaba. Anong ambag mo sa pamilyang ito? Kain, tulog? Aba naman, Adora. Pag walang naisuot ang itay mo sa bukid, paano? Alam nga naman ako pa ang mag-isip ng paraan. Katanda mo na. Naghanap ka ng parte ng ilog na may tubig. Ano ba ang kinakatakutan mo? Pangit ka naman. Sino bang magbabalak ng masama sa itsura mo? Halos hindi ko matanggap ang salitang binitawan ng inay nun. Tama naman siya. Pangit ako. Sino ba namang magkakagusto sa anyo ko? Ang susuot ko palagi butas-butas na lumang damit at ang aking buhok. Ako na lang ang nagugupit minsan na minsanan lang din nakakatikim ng shampoo. Tama talaga ang inay. Oo, pangit ako. Masakit pero tama lahat ang sinasabi niya. Ang hindi ko lang matanggap, manggagaling ang salitang iyon sa sarili kong ina. Akala ko nga noong una, ampun ako. Pero marami naman ang nagsasabing kamukha ko ang tatay ko. Hindi pangit din ang tatay ko, di joke lang. Sige po, maghahanap na lang po ako ng pwede kong paglalabahan, Nay. Bahala na po. Pasyensya na, inay, kung pangit ako sa mata niyo.
Nako Adora, ako'y tigil-tigilan mo sa drama mo. Umalis ka na at baka lang uminit lang ang ulo ko sa'yo. Baka tamaan ka lang sa akin. Muli napapatakbo na naman ako papalayo kay inay. Baka tamaan na naman ako at hindi ko na kasi kaya ang masasakit na bagay na inihahampas ng inay sa akin. Napakarami na namang maduduming damit ng itay. Ang bigat nito at nakakailang pahinga ako bago ko marating ang malawak na ilog. Kokonti lang ang kinain ko ng agahan dahil wala na kaming bigas, kaya nanlalambot akong maglakad. Halos 2 oras kong lalakarin ang mahabang kagubatan. Bababa, aakyat muli. Sa matatarik na bangin, hila ko ang nasa sakong maduduming naming damit. Summer na talagang tuyot na ang mga tubig sa ilog. Kahit saan ako tumingin, wala na talagang tubig na malapit. Kailangan kong tawirin ang kabilang pangpang at sa dulong bahagi ng ilog, may layon. At doon, may naiipon pang tubig. Ano ba yung layon? Ano yun? Sapa o lawa? Napapaiyak na ako pagtawid sa malalaking bato. Ang bigat ng dala kong sako at sugat na ang mga paa ko. Dahil sa manipis kong tsinelas na lumang-luma na. Pagod na ako. Ayoko na sa ganitong buhay. Diyos ko. Bulong ko. Bago ako magsimulang maglaba, palinga-linga ako sa paligid. Mahirap na baka may mga taong labas na nakamasid sa akin. Pag sigurado na akong walang tao, magsisimula na akong magkusot habang umiiyak. Wala naman kasi akong pagpipilian. Kaya kahit sa maliit na layon lamang, nilabahan ko pa rin ang mga damit ng itay na ang dudumi dahil sa pag-aani ng palay. Sugatan na ang mga paa ko, sugatan na din ang kamay ko. Humahalo ang luha ko sa sabon, napilit kong pinapabula. Kailangan kong pagkasayahan ang isang putol na baretang sabon na alam naman ng inay na hindi ito kakasya. Pero kailangan kong magbantali. Hindi maganda ang panahon. Biglang nawawala ang init ng araw. Ganoon kasi ang kabundukan namin. Kahit summer, umuulan sa taas ng bundok. Alam yan ng mga taga Negrosanon. Hindi ko kakayaning buhatin ang mga damit naming basa pa. Kailangan kong patuyuin ito sa malalaking bato para magaan ito kung bubuhatin. Halos hindi said ang dumi sa mga damit ng itay ko. Kailangan ko kasing tipirin ng isang baretang sabon para umabot pa sa mga damit namin ng inay. May kung ano-ano na nga ang aking naririnig sa paligid. Parang may mga nag-uusap na hindi ko naman maunawaan ang kanilang salita. Sabi kasi ng lola noong nabubuhay pa ito, may nakatira daw na mga engkanto sa ilog namin. Para sa akin, kwentong matatanda lang iyon. Sadya lang talagang matapang ako at baliwala lang sa akin ang ganong senaryo. Napapatingin na lang ako sa kawalan. Kumukulo na din ang aking tiyan. Gutom na ako at iniisip ko pa kung paano ko bubuhatin ang mga nilabahan ko pabalik sa bahay namin. Hirap na hirap ang aking kalooban at nilalabanan ko pa ang aking gutom. Paminsan-minsan pa ay nawawala ang init ng araw, kaya halos hindi natuyo ang aking mga nilabahan. Napakabigat nito dahil dadaan pa ako sa matarik na daan, pabalik sa ibabaw ng ilog upang makarating muli sa daan namin, patungo naman sa bahay. Halos maputol ang aking hininga sa pagbubuhat para maabot ang aking ulo at masunong ang isang sakong nilalagyan ko ng aking labahan. At nang makatawid na ako sa kabilang pangpang at kaunting bahagi na lang at daan na pabalik sa amin, sa kasamang palad, napatid pa ang aking tsinelas. Lalo akong nahirapan. Napakasakit sa paa ng mga batong aking tinatapakan.
Lumakas ang kaba ko dahil may naririnig na akong kakaiba mula sa itaas ng bundok. Parang may nag-uumpugang bato na hindi ko mawari. At sa isang saglit lang, biglang nawala ang init ng araw. Halos 4:00 na pala ng hapon. At nakarinig ako ng dagundong ng tubig sa ilayahan. Nag-aalala ako dahil nasa kalagitnaan pa lang ako at malayo-layo pa ang aking tatawirin bago ang daanan namin. Napabulong na lang ako ng Diyos ko, tulungan mo ko. At patuloy lang ako sa pagtawid. At biglang parang may malakas na kulog akong narinig. Isang malakas na bulusok ng tubig ang aking namataan na paparating patungo sa akin. Nanlaki ang mga mata ko at nabitawan ko ang isang sakong labahin ko na aking sunong-sunong. Nagmadali akong humanap ng mataas na bato at bahala na kung anuman ang susunod kong gagawin. Ang mahalaga ay makaahon ako sa mataas na bahagi ng bato. Kitang-kita ko ang nanggagalaiti na ang agos na kulay baraw na tubig na may kasamang mga sanga na mga puno galing sa taas ng bundok. Nadala ng napakalakas na baha ang aking nilabahan. Napaiyak na lang ako dahil tiyak na pagagalitan ako ng inay. Walang katao-tao sa paligid. Palinga-linga ako at baka sakaling may makita akong taong pwedeng tumulong sa akin. Sinubukan kong sumigaw pero wala nang makakarinig pa sa akin dahil malakas na ang agos ng tubig. Halos sumakit na ang aking ulo. Palingalinga ako at baka sakaling may mga magsasakang mapapalapit sa ilog. Pero wala talaga akong matanaw na tao. Mas lumalakas pa nga ang dagundong ng tubig baha. May malalaki ng kasamang mga putol na katawan ng mga puno. Halatang galing sa illegal quarry sa taas ng bundok. Napakabilis ng pangyayari at hindi ko na alam pa ang sumunod na kaganapan. Nabitawan ko na rin ang mga damit ko at tuwalya na aking tangan-tangan. Dahil ang batong tinatapakan ko ay ampos na rin ng tubig at nadadala na ako. Napakapit na lang ako sa isang sanga ng puno habang nadala na ako ng agos at lumuluhan na lang ako dahil alam kong katapusan na ng buhay ko. At sa malalaking agos na humahampas sa katawan ko, nagkapunit-punit na ang damit ko. Iyak na ako ng iyak noon dahil sa ilang mga sanga ng puno na matatalas at nasasaktan na ako. Nasusugatan na din ang aking mga braso at paa. Hindi ko na alam kung ano pa ang susunod na nangyari sa akin. Halos wala na akong makita. Lumulubog na ang katawan ko at hinang-hinana ako. Diyos ko, bakit ganito ang aking kapalaran? Inay, patawad po. Bulong ko. Nang bigla na lang may humawak sa akin at hinila ako sa tabi ng pangpang. At hindi ko na naisip pa kung saan nagmula ang kamay na iyon. Nawala na kasi ako ng malay. Gising ka na pala, Bini-Bini. Ito ang malinis na tubig at bunga ng mangga. Pasensya ka na, ito lang ang mayroon ako. Saad ang isang lalaki na kakaiba ang kasuotan nito. Naku, salamat po at iniligtas niyo po ako. Ayaw ko po pong mamatay. Ako po si Adora. Asan po ba tayo? Nasa kabilang pangpang po ba tayo ng ilog? Naku, malayo na ako sa bahay namin. Pagagalitan ako ng inay. Ang mga damit ng itay, naanod na. Paano ako uuwi sa amin? Umiiyak na ako at nangangatal sa takot sa inay ko. Nakakaawa ka naman. Nakuha ko ang 2 sako, Bini-Bini. Huwag ka nang malungkot. Gabi na at malaki pa rin ang ilog. Hindi ka makakauwi sa inyo. Hintayan pa nating humupa ang baha para makatawid ka. Kanino po itong kubo? Sa inyo ba?
Kay ganda naman ng dingding, mukhang matibay. Malakas ang ulan at hindi tayo nababasa kahit ang bubong natin, dahon lang ng buli. Nakakapagtaka naman. Ano po bang pangalan mo at bakit kakaiba ang damit nyo? Binibini, mamahinga ka na lang muna. Ubusin mo ang prutas upang mabusog ka. Ako si Noel. Hindi ako taga rito. Malayo ang bahay namin. Napadaan lang ako dito at nakita kitang nadadala ng agos ng ilog. Hindi akin ang kubo na ito, baka sa ibang tao. Pero ganun pa man, ang mahalaga ay ligtas ka. Salamat, Noel. Nakakapagtaka. Bakit agad natuyo ang damit ko? At paano mo naabot ang sako ko? Sa aking palagay, malayo na ito sa akin kanina. Pasyensya ka na, Noel, ha? Ang dami kong tanong. Ngumiti lang sa akin si Noel at nakaramdam muli ako ng matinding antok. Gising ko nga umaga na pala at may inihaw na isda at malinis na tubig sa tabi ko. Matapos akong kumain, hinanap ko si Noel. Nakita ko na inaayos na pala niya ang mga damit sa sako. At natatanaw ko na malait na ang tubig sa ilog. At binuhat na niya ang sako ko patungo sa kabilang pangpang. Napakalakas naman ni Noel. Sa isip ko, sanay na sanay itong tumapak sa mga bato. Mag-iingat ka, Dora. Madulas pa ang mga bato at basa pa ito. Dahan-dahan lang ha. Uuna na ako sa taas at ihatid kita hanggang sa makalapit ka na sa bahay niyo. Oo, Noel. Nauunawaan ko. Sige, mauna ka na ha. Okay na ako. Kaya ko na. Malapit na akong makatawid. Wika ko naman. Madulas at mahirap pero dahil wala na akong sunong na sako. Mabilis lang akong nakatawid sa ilog at nawala na sa paningin ko si Noel. Pag-akyat ko sa ibabaw ng bangin ng ilog, pantay na ang daan at pinilit kong hanapin si Noel. Pero mukhang dumiretso na ito ng lakad, sunong ang isang sakong damit ng itay. Nakaramdam tuloy ako ng hiya. Hindi ko naman kilala si Noel, pero tinulungan niya ako. At medyo mainit na ang sikat ng araw. Mahirap nang maglakad dahil alam kong wala itong tsinelas kagaya ko. Nakikita ko kasi ito habang umaakyat kanina sa bangin ng ilog. Pero sanay ako na magyapak sa lupa. Dito na ako lumaki sa kagubatan. Kaya naman hindi ko naalintana ang sakit na ang aking talampakan. Napapatakbo ako at pilit kong hinahabol si Noel. Dahil baka makita siya ng itay at inay at kung anong isipin sa akin. Pero halos malapit na ako sa aming lupain at sa ilalim ng puno, nakita ko ang sako ng damit na nilabhan ko. Iniwan na pala doon ni Noel at umalis na ito. Tanaw ko na ang bahay namin at napaupo na lang muna ako at panandalian na namahinga. Ihahanda ko ang sarili ko sa masasakit na sasabihin sa akin ng inay, pati na ng itay. Dahil magdamag akong nawala. Iyak na galit ang mga ito sa akin. Nadaanan naman ako ni Mang Tomas. Tinatanong ako ng kumpare ng itay. Naawa ito sa akin at lumapit. Adora, nagaano ka dyan ha? Nako, galit na galit ang inay mo sa'yo. Hinahanap ka ng itay mo kahapon pa. Na paano ka bang bata ka ha? Tara na, ako na ang magbubuhat ng labahan mo. Humanda ka sa inay mong bungangera. Nako, Adora. Nakakaawa ka naman. Naabutan po ako ng baha sa kabilang pangpang ng ilog, Ninong. Hindi na po ako nakatawid. Magdamag po ako sa kabilang pangpang. Wala naman po akong kasalanan. Hindi ko po kayang tawirin ang baha eh. Ay, nakakaawa ka naman, Adora. Hala, tara na. Huwag ka nang umiyak. Hayaan mo at sasabihan ko ang inay mo. Saad ni Mang Tomas. Nasa tarangkahan pa lang ako ng bahay namin,
Rinig ko na ang boses ng inay. Galit na galit ito sa akin. Sinalubong niya ako at may hawak itong kahoy at balak nitong ihampas sa akin. Mabuti na lang at ang kaibigan ng itay na magsasaka ay nagsalita at sinabing huwag naman akong saktan dahil hindi ko naman kasalanan ang nangyari at naabutan nga ako ng baha sa kabilang pangpang at napakabigat ng isang sakong nilaban ko. Kumare, huwag ka naman ganyan. Ayaw kong mangialam pero ang bigat ng kanyang dalang isang sakong labahin na. Iniisip ko nga paano niya ito naiahon sa bangin. Tapos sasaktan mo pa. Buti nga at ligtas ang anak mo. Ang laki ng baha kagabi. Aniwang Tomas. Naging mahinahon naman ang inay at napahiya sa kaibigan ng itay. Agad ko namang isinampay ang aking mga labahan. At nagtaka ko dahil sa loob ng sako ng aking mga damit at ang malaking tuwalya. Nakitang-kita ko kahapon na naanod ito sa baha. Napaisip ako kung paano iyon naabot ni Noel. Nagtataka din ako parang napakalinis naman ang aking mga labahang. Gayong pinagkasya ko lang ang isang baretang sabon sa napakaraming labahin ng itay. Medyo napaisip ako at nahiwagaan ako kay Noel habang ang inay ay hindi makapagsalita. Dahil ang kaibigan ng itay nasa malapit lang sa aming bahay. Dahil may ginagawa itong pang-araro sa bukid. Bilisan mo dyan, Adora. Umani ka na sa bahay. Letse kang bata ka. Pero pabulong pa rin itong nagmumura. At sinabi sa aking humanda daw ako pagpasok ko ng bahay. Tumutulo ang luha ko habang ako'y nagsasampay. Tiyak na masasaktan na naman ako. Pero napapaisip pa rin ako. Dahil kung hindi kay Noel, malamang patay na ako. Matapos kong maisampay ang aking mga labahin, dahan-dahan akong pumanhik ng bahay. Nakaabang na ang inay at agad akong kinurot sa tagiliran. Napakasakit at halos hindi ko na ito makaya. Namilipit ako at napaupo na lang sa sulok. Buisit kang bata ka. Hindi ka pa nadala ng baha. Kung nakaahon ka kaagad kahapon, sana tuyo na ang damit ng itay mo. Wala ka talagang utak. Bakit ba naging anak pa kita? Masakit para sa akin na pagsalitaan ako ng inay ng gano'n. Niabutan nga ako ng tubig para uminom o kahit man lang pagkain. Hindi man lang nito nagawa. Napatakbo na lang ako sa kwarto namin at sa tindi ng aking pagod, muli akong nakaramdam ng antok. Nagtataka naman ako sa aking sarili dahil hindi ako nagugutom. Naisip ko na lang na baka dahil sa kinain kong isda na inihanda sa akin ni Noel. Halos bumagsak na ang aking mga mata sa antok. Mabuti na rin iyon para hindi ko maririnig ang masasakit na salitang binibitawan ng inay sa akin. Ay sarap ng tulog ko. Para akong pinainom ng sleeping pills. Ganoon ang aking pagkaramdam. At gabi na pala nang ako'y magising. Agad akong bumangon. Nakita naman ako ng itay at agad ako nitong inutusan. Sinabi nito na ipasok ko sa silong ng bahay namin ang mga kambing dahil mukhang uulan na naman. Oy Adora, gising ka na pala. Yung 4 na kambing, nasa kaparangan pa. Kunin mo at ipasok mo sa silong ng bahay. At mukhang uulan na naman. Iba'y masakit ang paa at tuhod. Matanda na talaga ako. Magbadali ka, uulan na. Singhal ba ng itay sa akin? 7:00 na ng gabi noon at napakadilim na ng paligid. Napapatakbo ako dahil ramdam ko na ang pagpatak ng ulan. Malayo-layo pa ang mga kambing. Masakit sa paa ang mga ugat ng mga puno. Wala na nga pala akong tsinelas at naanod na ng baha. Hindi ko rin alam kung ipibili pa ako ng inay. Kailangan kong magmadali, mukhang malakas ang ulan. Maya-maya nakita kong may tumatakbong lalaki na hila ang mga kambing ng itay.
papalapit sa akin. Dora, heto ang mga kambing niyo. Takbo na, malakas ang ulan. Dali. Noel, aba, bakit ka nandito? Gabi na. Salamat ha. Sige na, Dora. Takbo. Ang ulan. Ayan na. Hindi na nga ako lumingon at nagtatatakbo na ako hila ang mga kambing ng Itay. At palaisipan sa akin kung bakit nandoon si Noel. Kinabukasan, balik sa realidad ang buhay ko. Utos kabi-kabila ang inay at itay. Kahit naman ganoon ang pinapakita sa akin ng inay at itay, naaawa na rin naman ako sa kanila dahil matatanda na sila. Dumagdag pa ang sakit ng ulo ni na itay nang dumating ang kapatid ko kasama ang kanyang mag-ina. Pinalayas daw sila ng mga magulang ng hipag ko dahil si kuya walang makuhang matinong trabaho. Nagtatakip na lang ako ng tenga habang pinagagalitan ng itay at inay si kuya. Hinila ko na lang ang hipag at pamangkin ko sa loob ng kwarto namin. Umiiyak ako at humihingi ng paumanhin sa aking hipag. Nakabataan pa rin at talatang wala pang alam sa buhay. May bahay ka sa likuran at ayaw naming kapisan ka dito. Ano ang gusto mong mangyari ngayon ha? Matatanda na kami. Limunin pa namin ang kapatid mo tapos ang mag-ina mo, kami pa rin. Sigaw ng inay na galit na galit. Nakatungo lang ang kuya at hindi malaman ang gagawin. Sayang lang ang pera ng inay ko sa iyo. Pinag-aral ka noon. Hindi mo naman tinapos. Sana ibinili na lang namin ang hayop. Baka napakinambangan pa sa bukid. Paano ka ngayon? Wala ka namang alam pagdating sa pagsasaka. Uwi ka naman ng itay. Hindi ko naman masisisi ang aking inay at itay. Dahil malaki talaga ang kasalanan ng kuya ko. Halos nag-aksaya ng pera ang lola ko noon. Pero hindi pala pumapasok sa eskwela ang kuya ko. Ilang taon din niyang niloko ang lola ko. At buong akala nga din ng mga magulang ko, pumapasok siya araw-araw, pero hindi pala. At nasa tambayan lang kasama ang mga barkada. Hanggang mabalitaan na lang namin na nakabuntis nga ito at tuluyan na ngang nag-asawa. Masakit para sa akin na marinig ang mga masasakit na salita ng inay para sa kuya ko. Dahil mismong ako, ang buhay ko, lumaki na sa mura. Para nangang musika ito sa tenga ko. Halos, hindi ko na nga matanggap ang pagmumura ng inay sa akin sa araw-araw. Mabuti na lang marunong akong magtiis. Hindi anak ang turing sa akin ni inay at hindi ko rin alam kung kulang pa ba ang mga naitutulong ko sa kanila. Gusto ko mang mamasukan sa kabayanan bilang isang kasambahay at tuluyan ng umalis sa poder ng mga magulang ko. Matagal ko ng pangarap iyan. Pero paano? Wala naman ako matinong damit, ni tsinelas nga ay wala ako. At hirapan nga ako dahil yapak akong lumalabas ng bahay namin. At nag-aalala muli ako dahil sa susunod na linggo, maglalaba muli ako sa ilog na nakayapak na naman. Kahit naman umuulan, hindi naman malakas at hindi kami makaipon ng tubig. Sapat lang panghugas ng plato ang sahod na ulan namin. Pag naisip ko muli ang paglalakad sa napakalayong lakarin bago marating ang ilog, napapaluha na ako. Lagi kong naisip na bakit ganito ang naging buhay ko. Ang pagbaba at pagpanhik sa matarik na bangin para lang makapaglaban ng maduduming damit ng itay ay nanglalambot na ako. Hanggang kailan ba ako magtitiis ng hirap? Naiinggit ako sa mga kababata ko na hindi ko kagaya ang buhay. May mapagmahal silang mga magulang at nag-aaral sila sa kabayanan. Samantalang ako, tatanda na sa gitna ng kagubatan na mangmang. Muli ngang pumasok sa isipan ko si Noel.
Mahiwaga para sa akin ang taong iyon. Gusto ko siyang makita at mapasalamatan muli. Pero sa ngayon, ang pinoproblema ko ay ang kuya ko at ang kanyang asawa. Lalo na ang aking pamangkin na maririnig ang masasakit na salita ng aking inay. Mahirap para sa akin ang ganitong buhay. Kaya ang aking hiling lagi sa Diyos, sana may himala. Para kahit papaano ay makatikim naman ako ng ginawa. 20 anyos na ako at mula nang ako ay magkaisip, hindi pa ako nakaranas na ipaghanda sa aking kaarawan. Minsan naisip ko, ano kaya ang pagkaramdam? At ano kaya ang lasa ng cake? Masaya kaya ang naghahanda pag may kaarawan? Napapaluhan na lang ako at naisip kong hanggang sa pangarap na lang ang mga iniisip ko ngayon. Kaya sa mga kabataan ngayon na sana lang may makarinig ng kwentong ito, pasalamatan niyo ang mga magulang niyo. Kahit ganito lang kasimple para sa inyo, para sa ibang tao, pangarap na pala nila ito. Napatigil na ang aking pangangarap ng gising nang sa tawagin na ako ng inay at sinabing maghanap ako ng gulay para may makain ng mag-ina ni kuya. Dahil mahirap maglakad sa kagubatan ng nakayapak, napilitan akong gumawa ng paraan. Kumuha ako ng balat ng saging at itinali ko sa aking mga paa para lang hindi ako masugatan. Bitbit ko ang isang timba upang lagyan ng kamuting kahoy o kahit anumang gulay na makikita ko. Dahil kung hindi ako susunod sa inay, masasaktan na naman ako. Sisipol-sipol nga ako habang naglalakad, pampalipas ng problema. Kumukuha ako ng mga bulaklak at inaamoy ko ito. At pag may bunga ang bayabas na aking madadaanan, masayang-masaya na ako. Hanggang nakakita ako ng malaking hinog na bayabas at kaagad ko itong kinuha. Pansamantalang namahinga sa ilalim ng malaking puno. Maya-maya lang, laking gulat ko nang may taong papalapit sa akin at rinig ko ang mga yabag nito. Noel, dito ka na naman. Hala, saan ba ang bahay mo? Malapit ba dito? Malayo, Adora. Nagsadya lang ako dito para sa tsinelas mo. Nag-aalala kasi ako, tignan ang paa mo. Awang-awa na ako sa iyo. Eto, galing akong bayan at ibinili kita ng tsinelas. 2 yan. Kasi tiyak kukunin sa iyo ng inay mo pag nakita na bago ang suot mong tsinelas. Kaya itago mo yung isa ha, para may pamalit ka. Umatak ang luha ko. Kay ganda kasi ng tsinelas na inaabot ni Noel. Sakto ang laki at parang alam na alam niya ang size ng paa ko. Sige, Adora. Paalis na ako. May ibibigay nga pala ako sa iyo. Eto. Natira sa pinagbilhan ko ng kalakal sa bayan. Itabay mo pag nagugutom ka, pumunta ka sa tindahan. Bumili ka ng tinapay at soft drinks. Huwag ka nang umiyak, pangako. Tutulungan kita mula ngayon. Nako, Noel, hindi ko matatanggap yan. Pera mo yan eh. At baka pagalitan ka ng mga magulang mo. Ayoko talaga. Nahihiya na ako sa iyo, Noel. Sapat na ang tsinelas na ito. Hindi mo nga ako kilala. Bakit ang bait mo sa akin? Kaibigan na kita buhat noong iligtas kita sa ilog, Adora. Kaya bilang kaibigan, tutulungan kita. Pag hindi mo ito tinanggap, magagalit ako at magtatampo. Sige ka. Ibinigay pilit ni Noel ang 500 piso sa akin at dalian na itong umalis. May kakausapin pa daw kasi siya at habang ito'y papalayo, may itinuturo ito sa akin. Doon, Adora, may nakita akong gulay, malaking kalabasa at mukhang nalimutan ng tatay mo na nagtanim siya doon matagal na. Paalam na kaibigang Adora, hanggang sa muli. Tumango na lamang ako at nawala na ito sa kagubatan. Hindi pa rin ako makapaniwala kay Noel.
Para akong tanga na nakatanaw sa kanya kahit wala na ito. Galing daw siyang bayan pero ang suot parang formal. Baka naman umatin ang kasalan. Ah, bahala ka nga Noel. Salamat talaga kaibigan ko. Bulong ko. Itinago ko kaagad ang pera ko at tsinelas. Tuwang-tuwa ako at parang batang nagtatatakbo. At pinuntahan ko kaagad ang lugar kung saan itinuro ni Noel na may kalabasa daw siyang nakita. At tama nga siya. Malaki pa sa ulo ko ang kalabasa na nakita ko. At klaseng matagal nang ang tanim ng itay at natabunan na ng mga matataas na damo ang lugar. Habang nasa daan, hindi talaga ako makapanuhala na may dalawa akong bagong-bagong tsinelas. Nag-iisip din ako ng idadahilan sa inay pag nakita ang tsinelas ko. Malayo pa nga ako nagsisigaw na ang inay at bakit daw ang tagal ko. Ang tagal mo na naman, Adora. Alam mo namang magluluto pa ako at may bisita tayong maharlikang tao. Maagang maaga nakakapag-init kayo ng ulo. Nay, ito po, ang laki ng kalabasa. Mukhang nalimutan ng itay. Dalawa yan, Nay. Ang isa, binenta ko sa labasan at ibinili ko po ng tsinelas ko. Huwag kang magagalit, Inay, ha. Masakit na kasi ang paa ko eh. Inuna mo pa talaga ang tsinelas. Adura, ang tanga mo talaga. Ay, ano pa ba ang magagawa ko? Akin ang kalabasa nang makapagluto na ako. Napangiti naman ako dahil yun lang ang sinabi ng inay at hindi na ako pinagalitan pa. Napakasarap pakinggan pag ganun ang tono ng pananalita ng inay. Hindi na ako nagsalita. Agad akong pumasok sa loob ng kwarto at itinago ko ang isa pang pares ng tsinelas at ang pera kong pilit kong ipinagtago-tago sa ilalim ng aking damitan. Dahil nag-aalala ako kay kuya, baka maisipan itong nakawin ito. Nahihiya ako kay Noel. Dahil iniisip noon na para lang ito sa akin ang perang pinaghirapan niya. Dahil alam niya ang kalagayan ko. Pero hindi ko naman pagdadamutan ang aking pamangkin. Sa oras na wala na kaming pagkain, patago kong bibigyan ito kahit tinapay man lang. Naawa naman ako sa inay at tinulungan ko ito sa pagluluto. Kitang-kita ko ang kuya. Nakahiga lamang at hindi kumikibo. Ang akin namang hipag, wala rin kakusa-kusa. Sa isip ko na lang, paano namin tutulungan ang kapatid ko kung mismong katawan niya ay ayaw niyang tulungan? Tiyak na magagalit na naman ang itay pag nadatnan na nakahiga na naman ang kuya. Dahil paano ang kanyang mag-ina? Paubos na muli ang aming bigas at sa susunod na araw, magbubunganga na naman ang inay. Nang makapaghain na ako, nilapitan ko ang kuya at kinausap. Tinanong ko ito kung anong plano niya sa buhay. Paano ang kanyang mag-ina kako? Hindi ito sumagot at ang ginawa, kumuha lang ito ng pagkain niya at kumain na. Hinayaan lang nito ang kanyang mag-ina. Lalo namang uminit ang ulo ng inay nang makita ito. Ako naman, agad kong inasikaso ang pamangkin ko. Sa isip ko, matanda na naman ang aking hipag. Kung talaga'y siya'y gustong tumulong kay kuya, dapat magtrabaho na rin siya. Dahil alam naman niyang walang kusa ang aking kapatid. Awang-awa ako sa aking pamangkin. Inuna ko itong pakainin. At ang aking ina umalis na lang ng bahay matapos kumain. Dahil hindi daw niya kayang makita ang pagmumukha ng kuya kong batugan. Paano nga bang gagawin namin? Ang itay ay matanda na at ang kanyang anak na panganay, ang alam lang na trabaho ay kain tulog lamang. Yung isa ko pang iniisip na mga oras na yon, paano ang mga maduduming damit ng mag-anak ng kuya? Saan sila maglalaba? Ang inaasahan lang naman namin labahan ay ang ilog na napakalayo. Kaya ba nilang maglakad ng napakalayo? Hindi man lang iniisip ng kuya ko ang mga problemang kakaharapin nila
Dinala niya ang kanyang mag-ina sa aming bahay na alam naman niyang nasa gitna kami ng bukid at hindi naman ito kabayanan. Nakikiramdam ako araw-araw dahil baka iaasa din nila sa akin ang paglalaba at tatanggi talaga ako. Hindi na ako papayag na pati ang mga madudumi nilang damit ay ako pa rin ang maglalaba. Dahil sa dumi ng damit ng tatay, hirap na ako. Tapos, dadagdag ba sila? Nabukasan nga naghahanda na ako ng mga maruming damit ng itay at sinabi ko sa inay na maganda siya ng sabong panlaba. Mabuti na lang at maganda ang panahon. Habang ako nga ay nagsisilid ng mga maduduming damit ng itay sa sako, may inaabot ang kuya ko na halos nasa 2 plastic at sinabing makikusuyo daw na laban ko rin. At doon na kami nagsimulang magtalo. Ako talaga kuya, ano ka, siniswerte? Sa layo at hirap bumaba at umakyat ng bangin. Maabot ko lang ang ilog tapos ako pa pala ang aasahan mo. At ano ang gagawin mo sa buhay? Kain, tulog, yun lang? Ba naman, ikaw ang maglabang ng mga damit nyo. Wala naman kayong kapansanang mag-asawa. Akala mo'y kung sino ka. Hindi ba't yan lang naman ang pakinabang sa'yo ng bahay na ito? Laban mo yan sa ayaw at sa gusto mo. At ibinatungan ng kuya ang 2 plastic ng kanilang maruruming damit sa mukha ko. Lumaban na ako at itinapon ko ang kanilang damit at akmang sasampalin ako ni kuya. Nang biglang may tumula kay kuya. At sapat para madapa ito at tumamang mukha sa lamesa namin. Sinong tumulak sa akin? Malay ko. 2 lang naman tayo dito ah. Ang mag-ina mo nasa baba sa kubo. Ang inay at itay nasa bukid. Buti nga sa'yo, karma mo yan. Bahala ka sa buhay mo. Pero sa isip ko, kita ko nga na parang may tumulak kay kuya. Nakaramdam ako ng takot at agad lumabas ng bahay. Nagbalingalinga ako sa paligid, baka ako may tao at dumaan sa kusina. Pero bigo ako at wala talagang tao sa loob ng bahay. Kundi kami lang talaga ni kuya. Nakita ko ang mukha ni kuya. Takot at bahagyang namumula. Dahil sa pagkakatama sa aming lamesa. Lintik, may multo yata sa bahay na ito ah. Buisit talaga. Sigaw ni kuya. Napapatakbo naman akong bumalik sa loob ng bahay namin. At kinuha ang isang sakong maruruming damit namin ng itay. At napapatakbo akong umalis ng bahay patungo sa ilog. Isip na isip ako habang nasa daan. Hindi ko kayang maunawaan ang nangyaring iyon kay kuya. Noon lang nangyari iyon sa loob ng bahay namin. Hanggang may narinig akong boses sa likuran ko. At nagulat pa nga ako. Adora, ako na. Akin na yung buhat mong sako. Tamang-tama, papunta ako sa ilog ngayon. Tara, sabay na tayo. Ani Noel. Ikaw na naman Noel, bakit ba bigla ka na lang nasulpot? Nagugulat na ako sa iyo ha. Taga saan ka ba talaga ha? Huwag ka nang magulat sa akin. Masanay ka na lang. Ayaw mo ba ng kaibigan ha? Tsaka mula ngayon, hindi ka na mahihirapang magbuhat ng labahin mo. Kaibigan na kita, hindi ba Adora? Sa bagay, mukha ka namang mabait, kaya lang Noel. Bakit lagi kang nakapormal na kasuotan ha? At bakit ang mukha mo kakaiba? Parang hindi ka Pinoy eh. Natawa na lang si Noel. At sabi na lang niya, huwag na lang daw akong madaming tanong. At baka abutin na naman ako ng baha. Maniwala man kayo o sa hindi, habang naglalaba ako, parang ang bilis na mga nangyayari. At bakit ang utak ko parang baliwala ang lahat. Habang nagkukusot ako, si Noel naman ang nagbabanlaw. At pinatutuyo niya sa malalaking bato ang mga damit ng itay. Ang kanyang long sleeve basang-basa na at nahihiya naman akong punahin ito. Ilang oras nga lang ay tapos na kami at masayang-masaya si Noel. Hindi ba't madali pag magkatulong tayo kaibigang Adora? Tandaan mo,
mula ngayon, karamay mo na ako ha. Alam mo ba na magkababata tayong dalawa? Nakikita na kita noon pa. Kaya lang, bawal pa akong lumapit sa tao. Ah, ano? Bawal kang lumapit sa tao? Noel, anong ibig mong sabihin ha? Ah, ang ibig kong sabihin, bawal pa akong lumayo. Bawal pa akong pumunta sa ilog. Magagalit ang ama ko. Tara na nga, atirik na ang araw. Bilisan mo, Adora. At ang nanay mo galit na naman sa iyo. Lalo naman akong nahiwagaan kay Noel. Pero ang utak ko ay walang tutol at naiisip ko pa nga ng mga oras na yon. Mabuti at may kaibigan na ako. Hindi na ako mahihirapan pang maglaba sa ilog. Napuna ko pa kay Noel. Napakalakas nito at maliksi. Parang kakaiba ang kanyang kilo sa mga kaedad namin. Muli, wala na akong pakialam pa. Basta may kaibigan akong mabait. Muli sa malaking puno na malapit na sa lupain namin, ibinaba ni Noel ang isang sakong labahan ko. At umalis na ito. Nakangiti at pasipol-sipol pa ito. At parang baliwala lang ang malayo naming nilakad mula sa ilog. Paalam, kaibigang Adora. Hanggang sa muli ha. Maupo ka muna dyan ha. May kukunin lang akong prutas. Alam kong gutom ka na. Sandali lang ha. Uwi ka nito at napapatakbo itong pumasok sa kagubatan. Ilang sandali pa lumabas ito sa kagubatan na may bitbit ng hinog na mangga at malalaking bayabas. May dalawa din itong buko na tig-isa daw kami. Pansamantala siyang naupo sa tabi ko at pinagsaluhan namin ang mga dala niyang prutas at buko ng niyog. Nakatitig lang ako sa maamo niyang muka. Talagang kakaiba ang kanyang aura kung ikukumpara sa mga kaedad ko sa lugar namin. Iyan, busog ka na Adora. Masaya na akong uuwi ng kaharian namin, Bahay pala. Dahil busog at masaya na ang kaibigan ko. Sige na, baka makita ako ng tatay mo. Mapagalitan ka pa. Paalam, kaibigang Adora. Palabiro ka talaga, Noel. Sige na, salamat. Okay na ako. Hanggang sa muli, mag-iingat ka ha. Mainit ng sikat ng araw. Ang daan mo sa loob pa ng kagubatan. Abay, taga saan ka ba talaga ha? Pero muli, tinawanan lang niya ako at nagtatatakbo na ito papasok ng kagubatan. Baka kamag-anak ito ni Tarzan, di joke lang. Pag-aari ito ng gobyerno. Habol ko nga siya ng tingin at nawala na ito. Kailangan ko nang magbandali. Sayang ang sikat ng araw. Kailangan ko pang maisampay muli ang damit ng itay. Laging gulat ko para bang ang gaan ng labahin ko at nabuhat ko kaagad ito. Baka naman natuyo na sa ibabaw ng bato ang mga nilaban ko kanina. Laking tulong talaga ni Noel. Makauwi na nga. Tanaw ko na sa inay mukhang masama na naman ang modo. Sa isip ko habang nagsimula na akong maglakad muli. Kailangan kong ihanda na naman ang sarili ko sa mura at kurot ng inay. Pagkapasok ko sa aming tarangkahan, nanginginig na ako. Nahahalata ko iyon pag alam kong galit ang inay. May nervyos na talaga ako sa inay ko at nanginginig ang kamay ko. Himala, ang bilis mong natapos maglaba ngayon ah. Mabuti naman. Kumain ka na doon. Ipinagtabi kita ng kanin at daing. Saad ang inay na ikinagulat ko. Nung nakain mo inay, hindi ka yata galit ngayon sa akin. Huwag kang maingay. Nakapulot ako ng papel kanina sa daan. May numero kaya tinayaan ko sa weteng. At nanalo ako. Malaking halaga anak. Mukhang swerte ako sa weteng ngayon. Hayaan mo. Ibibili kita ng t-shirt at pantalon mo ha. Huwag mong sasabihin sa kuya mo ha. Lalong tatama rin iyon. Napaluha ako. Dahil noon ko lang nakita ang inay na hindi galit sa akin.
Matapos akong magsampay, ang itay naman ang dumating at mukhang masaya din. Asan ang kuya mo, Adora? Ha? Isasama ko sa bayan. Bibili kami ng materialis ng bahay niya. At baka maubos pa ang pera ko. May mabait na negosyante, pinakyaw ang mais natin. At kahit hindi pa aanihin ay binayaran na ang iba pa. Ang bait talaga ni Sir. At sinabi pa niyang siya na daw ang papakyaw lagi ng mais natin. Ang laki ng napera natin, anak. Ito ang 500 piso. Itabi mo yan, ha? Hanapin mo nga ang kuya mo at magbibihis lang ako. Diyos ko, anong nangyayari sa mga magulang ko? Ang bilis pa naman ninyong tuparin lahat ng dasal ko. Diyos ko, salamat po. Kasalubong ko na naman ang kuya ko at sinabi ko na hinahanap siya ng itay. Nagtaka naman ako at mabait itong nagpaalam sa akin. Bunso, pahiram mo na ako ng tsinelas mo, ha? Babayan lang kami ng itay, pasensya ka na sa akin, ha? Ako na ang maglalaba bukas ng umaga, huwag ka nang mag-alala. Napaupo na lang ako at napatulala. Tinanaw ko pa ang itay at kuya na masayang nagtatawanan patungong bayan. Hanggang sa pagkain ko, nasa isip ko pa rin kung ano ang nakain ng pamilya ko. Sa isang iglap, pwede palang magbago ang ugali ng tao. Basta may pera. Kinabukasan, abala ng lahat. May mga lutuing pagkain sa kusina at may stock pa kaming grocery. Agad sinimulang gawin ang maliit na bahay ng kuya sa likuran ng bahay namin. At dahil nakita ko ang kuya ay araw-araw ay pagod, kaya nagkusa na akong laban ang damit nilang mag-anak. Unawa ko naman na hindi kakayanin ng hipag ko ang maglabas sa ilog. Kaya hindi na ako nagdalawang isip na ipaglabas sila. Isinantabi ko muna ang nakaraang alita namin ni kuya. Ilang araw ding maganda ang modo ng nanay ko. At si tatay naman, suportado ang ginagawang bahay ni kuya. Masaya akong nagkwento kay Noel nang maabutan ko ito sa ilog. Nagtataka naman ako at parang alam niya ang lahat. Noel, magtapat ka nga. Bakit parang alam mo na tumatama ang nanay sa wedding? Narinig ko lang sa kabo ng wedding, Adora. Yun lang, bakit naman parang takang-taka ka? Kasi Noel, ang alam ko pati sa kabo ng wedding, ayaw ni nanay na ipagsabi nila na nanalo siya. Malaking halaga kasi. Noel, sino ka ba talaga, ha? Natatakot na ako at medyo hindi na komportable kay Noel. Minamadali ko na ang paglalaba at napansin ko muli ang kasuotan nito. Hindi na talaga maiwasan na magduda ako kay Noel. Alam kong may mali na talaga. Nahahalata naman ni Noel na hindi na ako nagsasalita. Kaibigang Dora, nababasa ko ang iyong isipan. Natatakot lamang ako na baka ako'y iyong iwasan. Pag ba nagtapat ako sa iyo, may papangako mo bang magiging kaibigan pa rin kita? Noel, tapos na ako maglaba. Ako'y uuwi na. Kalimutan mo na lang ang sinabi ko kanina. Panahon na, Adora. Dapat mo nang malaman ang lahat-lahat. Tama naman lahat ang sinabi ko, kababata kita. At nakikita kita dito sa ilog. Bata pa tayo noon. Adora, hindi ako tao. Isa akong prinsipe ng mga engkantong ilog. Ika nga ng mga taong kagaya mo. Pakiusap, Adora. Huwag kang matakot. Ayaw kong gamitan kita ng mahika ko. Ang gusto ko, kusa mo akong magustuhan bilang kaibigan mo. Ikaw ang nagbigay ng numero sa nanay ko at ikaw din ang negosyanteng kausap ng tatay ko at ang namimili ng kanyang mais. At ikaw ang tumulak sa kuya ko noong nagbalak-saktan ako. Ikaw ba, Noel? Ikaw ba? Oo, kaibigang Adora. Ako nga. Hirap na hirap ka na kasi sa iyong buhay at binigyan ako ng aking ama ng pagkakataong bantayan ka. Kaya ikaw ang misyon ko dito sa mundo ng mga tao.
Ah, ah, i i nananaginip ba ako? Tama, panaginip lang ito. Baka may depresyon na ako. Naririnig ko noon sa mga naging kaibigan ko, ang tao daw ay may depresyon ay nawawala sa tamang pag-iisip. Baka nababaliw na ako. Tama. Sige po, mahal na prinsipe, tapos na ako maglaba. Salamat po at paalam na. Wika ko kay Noel. Tumayo ako at binuhat ang aking labahin. Napakagaan nito. Para akong may buhat na bulak. Nanginginig ako sa takot habang nahakbang papanik ng bangin. Wala akong naramdamang pagod matapos ako makaakyat sa tirik na bangin. Hanggang nakita ko si Noel na nasa aking unahan na. Nababasa ko ang isipan mo, Adora. Nauunawaan kita. Huwag kang mag-alala, kaibigan pa rin kita. Sige, umuwi ka na. Hanggang sa bahay niyo kasing bigat ng isang sakong bulak lamang ang buhat-buhat mo. Hindi ka mahihirapan, kaibigan ko. Noel, natatakot ako sa iyo at baka may makakita sa atin. Nagsasalita akong mag-isa, baka isipin nilang baliw ako. Pero salamat, nabago mo ang pagkatao ng pamilya ko dahil sa pera. Pero Noel, tama ba yun? Baka mas masama ang kapalit noon. Sana last na yung pagbibigay mo sa inay, ha? At ang kuya, lalong tatama ring maghanap ng trabaho. Alam kong yan ang sasabihin mo at pangako last na iyon. Basta huwag kang matatakot sa akin, Adora, ha? Kaibigan mo pa rin ako at kung ano man ang problema mo, pumunta ka lang dito sa ilog at nandito lamang ako palagi. Ang mga ari ko ang nakakasakop dito sa ilog na ito hanggang bundok. Kaya ligtas ka dito at hindi mo ako mapigilang tulungan ka. Tandaan mo yan. At naglaho si Noel sa mismong harapan ko. Diyos ko, totoo nga pala ang mga engkanto. Siya po bang pinadala mo para tulungan ako, Diyos ko? Salamat po, pero baka mabaliw ako. Gabayan mo po ako. Bulong ko at nagsimula na akong maglakad pa uwi ng bahay namin. Pagkarating ko sa bahay, may napansin ako sa aking inay. Paalis na naman ito at mukhang may lakad na naman. Hindi na ito halos tumatagal sa bahay namin. Gabi na akong nauwi at halos hindi na kami magpangkita ng inay ko. Naninibago tuloy ako sa kanya at hindi ko alam kung saan ito pumupunta tuwing araw. Napasukan ko sa kwarto ang t-shirt at pantalon ko. Masaya ako dahil sa loob ng nasa ilang taon. Ngayon lang muli ako ibinili ng damit ng inay. Ang kuya at tita ay abala sa ginagawa nila sa likuran ng bahay namin. Alam ko naman, paborito ng itay ang kuya noon pa man. Halata ako na. Kaya alam kong uubusin nito ang pera niya para lang kay kuya iyon. Nakaramdam ako ng inggit bilang anak, pero mas inunawa ko ang kuya ko. Dahil may pamangkin ako at mas kailangan niya ng tulong. May luto na ng ulam at kanin sa kusina. May sarap sa pakiramdam. Pero saan na naman pupunta ang aking inay? Ilang araw ko nang hindi naririnig ang pagmumura nito at naninibago talaga ako. Maging ang aking hipag natutod na rin ng katamaran. Nimagwalis ng paligid at loob ng bahay, hindi man lang niya magawa. Gayong 5 taon naman na ang aking pamangkin. Muling sumagi sa isipan ko si Noel. Nangingilabot talaga ako sa kanya. Maya't maya ay napapatigil ako sa aking ginagawa. Isang prinsipe ng mga engkanto ang kaibigan ko. Pilit kong sinasampal ang mukha ko at baka nga nababaliw na ako. Hindi ko malaman kung matutuwa ba ako sa tulong ng kaibigan kong engkanto o matatakot ako sa nangyayari sa pamilya ko. Dapat ba akong matuwa sa nangyayari? Dahil lang sa pera, ang dali naman nilang nagbago. Naging malungkutin na ako at parang mas dumami pa ang aking isiping problema. May tinatambayan akong puno sa gitna ng aming lupain at doon natatanaw ko si Noel. Nagsimula na kaming mag-usap ng palihim
idinadaing ko sa kanya ang mga nangyayari sa pamilya ko. Hindi ko maiwasang dumaing sa kanya. Wala naman akong ibang kaibigan maliban sa kanya. Gusto mo bang ibalik ko sa dati ang buhay mo, Adora? Hindi mo naman kasalanan ng kanilang mga maling ginagawa, di ba? Bakit kailangan mong sisihin ang sarili mo? Adora, wala naman akong makitang mali. Hayaan mo ang kuya at hipag mo pag may bahay na sila. Hayaan mo na sila. Matuto na silang magsarili. Maniwala ka sa akin. Tama ka rin naman, Noel. Pasensya ka na sa akin, ha? Natulungan mo na nga ako. Parang naging ako naman ang problema mo ngayon. Sorry talaga. Hindi man ako nakatapos ng high school pero hindi naman ako bobo, Noel. Ganyan nga, Adora. Ano pa ba ang gusto mo? Baka kaya kong ibigay sa'yo. Magsabi ka lang, ha? Gusto mo rin bang tumama sa wedding o loto? Kaya kong gawin yon para sa'yo. Napatulala naman ako. Naisip ko na pwede nga na maging mayaman ako. Pero tama ba yon? Hindi ba kasalanan sa Diyos yon? Baka karmahin ako. At bigla ang pagbagsak ko rin. Parang mas nakakatakot yon. At ayaw kong yumaman, baka mas malaking problema yon. Ayan ka na naman, Adora. Tandaan mo, nababasa ko ang iniisip mo. At tama ka. Kasalanan iyon sa bathala. Pero nasa tao kong gagamitin mo sa masama ang tulong ko. Pag-isipan mo, Adora, ha? Andito lang ako at handang makinig sa iyo. Halos araw-araw kong ang kausap si Noel sa tambayan ko sa malaking puno. At napatunayan ko na ako nga lang ang nakakakita sa kanya. Dumaan kasi ang kaibigan ng Itay at binati niya ako. Hindi niya kita si Noel na nasa harapan ko. O Adora, anong ginagawa mo dyan? Kainitan na. Baka mamaya makagat ka ng ahas dyan. Solong-solo ka dyan sa gitna ng gubatan. Mag-iingat ka at ang tatay mo. Abala ngayon maghapon. Saad ng magsasakang kaibigan ng tatay. Kaya napatunayan ko na hindi niya nakikita si Noel. Nagpapahinga lang po ako dito. Mamaya babalik na po ako sa bahay. Salamat po sa pag-aalala. Napatitig naman ako kay Noel na nasa harapan ko. At sinasabi ng mga mata ko sa kanya na dapat talaga akong mag-ingat. Isang pagkakamali ko lang na makita ng tao na nagsasalita akong mag-isa. Baka mental hospital ang bagsak ko. O di kaya ay nakagapos ako. Nasa sa iyo na yan, Adora, kung papaapekto ka. Talagang iisipin nilang nababaliw ka na. Hindi lang ikaw sa buong Pilipinas ang nakakakita sa kagaya namin. Ang alam ko at naririnig ko kina Amang Hari at Inang Reyna, may mga tinutulungan din sila sa Bisaya at sa ilang panig ng Luzon. Kaya wala kang dapat na ikatakot sa akin. Tama naman si Noel. Ang mahalaga hindi naman sila masama. Bagkus ay natutulungan pa nga niya ako at nababago niya ang buhay ko. Tama ka naman, Noel. Mapag-aaralan ko ang lahat. Maswerte ako kumpara sa ibang kaedad ko dito sa barangay namin. Hindi nila nararanasan na magkaroon ng kaibigan kagaya mo. Para sa akin, isa kang anghel na pinadala ng Diyos sa akin. Napangiti naman si Noel at kay amo ng mukha nito. Kung isipin ko, para siyang Hollywood actor. Kamukha niya si Tom Cruise. Kahit sinong babae ay hahanga sa kanya. Ganon lang lagi ang aming pinag-uusapan ni Noel. At para sa akin, masaya na ako dahil may kaibigan na akong masasandalan. Isang anghel na pinadala ng Diyos at iyan ang pilit kong itinatatak sa aking isipan. Kaya lang isang araw, natanaw ko ang inay. May kausap na babae na mukhang galit. Sa labas ng bahay namin sila nag-uusap at nag-aalala na ako sa aking inay. Para kasing nag-aaway na sila. Inay, bakit po? Bakit parang galit ang babaeng yan? Bakit mo inaaway ang inay ko po?
Huwag kang makialam dito. Ang inay mo ang kausap ko. Umalis ka nga dito, Adora. Usapang matanda ito. Alis, maglinis ka na ng bahay. Wika naman ng inay. Napilitan akong lumayo pero rinig na rinig ko pa rin ang kanilang pinagtatalunan. Mare, babawi ako mamaya. Mababayaran kita pangako yan. Huwag nang mainit ang ulo mo. Magbe-base lang ako at susunod na ako sa'yo. Wika pa ng inay. Siguraduhin mo yan, Mare. Ang laki na ng utang mo sa akin. 50,000 na. Likas ng loob mong magsugal, wala ka naman palang puhunan. At nagulat ako sa tinura ng babae. Nagsusugal pala ang inay at ang laki ng utang nito. Napapatakbo ako patungo sa malaking puno na tambayan ko. At naabutan ko si Noel na natutulog at kay ganda na ng aking tambayan. May maliit ng kubo na pahingahan. Oh, bakit Adora? Bakit ka humahango siya? May problema ka ba? Ang inay Noel, ang laki ng utang. Natutong magsugal. Ano ang gagawin ko? Saan ako kukuha ng perang pambayad sa babae na mukhang mataray? Yun lang ba? Huwag kang mag-alala. Mamaya, paldo na ulit ang iyong ina. Hayaan mo na siya, Adora. Matanda na ang nanay mo. Libangan na lang niya iyon. Pero Noel, sugal iyon. Masama yun sa kagaya naming mahirap lang. Gusto ko na lang bumalik sa dati ang inay kaysa mabaon sa utang dahil sa sugal. Ako na ang bahala, Adora. Hindi mababaon sa utang ang inay mo. Ang sugal may talo at panalo. Relax ka lang, kaibigan ko. Huwag ka nang mamroblema pa. Eto, marami akong prutas na dala. Kainin mo ha. Maganda na ang pahingahan mo. Pwede ka na matulog dito. Ligtas ka dito, Adora. At ako ang bahala sa iyo. Ako'y pabalik muna sa karian namin at kaarawan ng aking kapatid. Basta mamaya, makikita mo, ayos na ulit ang inay mo. At ayaw kong ibalik siya sa dati na araw-araw sinasaktan ka. Hindi na ako papayag. Sige na, diyan ka muna. Paalam. Nagtiwala nga ako kay Noel at nakita ko ang mga prutas at natakam naman ako sa malaking hinog na mangga. Kaya nalibang na ako at matapos kumain ay inantok na rin. Kay sarap magpahinga sa munting kubo na ginawa ni Noel. Hapon na ako nakauwi sa bahay namin. Naabutan ko ang inay na pakanta-kanta pa. Anak, may tinapay dyan at ito ang 500 piso. Itago mo ili ha. Nanalo ako anak. Wala silang nagawa sa akin. Talo ko, pati kumari ko. Lagot siya ngayon. Sa akin na siya may utang at mas malaki pa ang kanyang babayaran. Inay, nalululong na kayo sa sugal. Alam ba yan ng itay? Baka mamaya pag-awayan niyo iyan. At pag nalaman ni kuya ang sugalan, baka magsugal na rin yun. Hindi ako papayag na matuto ang kuya mong magsugal. Ako na ang bahala doon. At ang tatay mo wala namang pakialam yon. Tsaka wag kang nga mangialam ha. Buhay mo ang unahin mo. Ano ka? Pag namatay na kami ng tatay mo, saan ka pupulutin ha? Mamatay ka ng dilat ka dyan sa gitna ng gubat. Tama ang inay. Paano nga naman ako pagtanda ko? Tumatak nga sa isipan ko ang sinabi ng inay. Kaya agad akong humingi ng payo kay Noel. Wala akong nakikitang problema, Adora. Pagtanda mo, kasama mo pa rin naman ako ha. At pag namatay ka na, wala ding problema. Isasama na kita sa mundo namin. Marami kang kalahi doon. Kagaya mo, naging kaibigan din ng mga kagaya kong engkanto. Nababaliw na nga yata ako. Bulong ko. Nasa sayo na yan, Adora, pag hindi mo lalakasan ang loob mo. Talo ka. Sige, ganito na lang. Mag-aral ka sa bayan. Bibigyan kita ng pera. Ang sabihin mo sa nanay at tatay mo, mamasukan kang kasambahay. Pero ang totoo ay hindi. Bibigyan kita ng pambayad sa paupahang bahay. At mag-aral ka muli hanggang kolehiyo. Pag nakatapos ka na, magdegosyo ka. Mamimili ka ng pali at mais. Ano? Payag ka ba ha?
Ako ang bahala sa'yo. Yun nga lang, Adora, dapat malakas ang loob mo. Pag-iisipan ko muna, Noel. Ayaw kong padalos-dalos ng desisyon. Salamat ha. Lagi kang masagot sa mga tanong ko. Nakita ko nga na maayos na ang aking pamilya. Ang inay ay patuloy na nagsusugal at hindi na daw ito natatalo. Hinayaan na rin ang itay at matanda na daw ang inay. Libangan na lang daw ang sugal. Alam kong mali pero wala naman akong karapatang kumontra sa kanila. Mula nga noon, ang itay naman patuloy nitong tinutulungan ang aking kapatid. Paborito nga kasi niya si kuya. Tinuruan ni itay na mamili ng mga mais at palay sa kabilang barangay. At iyon ang naging negosyo ng kuya. Maganda na ang takbo ng kanyang pamilya at balita ko buntis na muli ang hipag ko. Natuwa naman ako dahil suportado naman siya ng itay. Ayan, Adora, ayos na ang kapatid mo. Hindi ka ba naiinggit sa kanya? Masaya ako, Noel. Alam mo yan. Kaya nga napapaisip na ako dahil hindi na ako bata. Ang itay naman patuloy na pinagyayaman ang aming maliit na sakahan. Nagtatanim pa rin ng mais at palay at patuloy namang binibili ni Noel at nagpapanggap na negosyanteng mamimili na taga-syudad. Salamat, Noel. Ikaw ang nagbigay ng lakas ng loob sa itay. Kaya nananatili siyang nagtatanim ng mais at palay. Napakabuti mo sa amin. Paano ba kita mababayaran ng utang na loob? Walang ganyan sa aming mundo, Adora. Basta tumutulong lang kami sa mga kagaya niyo. Turo yan sa akin ng aking amang hari. Para sa akin, nasa magandang katayuan na ang aking pamilya. Kaya dapat samantalahin ko ang pagkakataon. Sarili ko naman ang uunahin ko. Tinanggap ko nga ang hamon ni Noel. Pinag-aralan ko ang lahat-lahat. Nagpaalam ako kay inay at sinabi kong mag-apply ako bilang kasambahay sa bayan. Matanda ka na, Adora. Kaya mo na ang sarili mo. Wala na rin kaming maitutulong sa iyo ng itay mo. Matanda na kami. Heto ang 1,000 piso. Baunin mo pagbaba mo ng bayan. Saad ni inay na nakapagpagaan ang aking kalooban. Dahil kahit hindi totoong sinabi ko, nakapagpaalam naman ako sa kanya at hindi ito nagalit. Dahan-dahan akong bumababa ng kabayanan. Nagtatanong-tanong at kumukuha ng ideya kung paano ako makaka-exam sa ALS para diretso na ako ng high school. At nang makagraduate na at makapag-aral na ako ng kolehiyo. Lahat ng iyon tinulungan ako ni Noel. Natuto akong magpanggap na walang kausap at sa isipan na lang kami nag-uusap ni Noel. Kasama ko siya araw-araw, pagbaba ng bayan, maging sa pagkuha ng tamang uupahan kong bahay. Naligtas ako dahil solo lang akong mamumuhay. Kaya mo yan, Adora. Kita mo, nakakaharap ka na sa matataas na tao. Kung di mo lalakasan ang loob mo, babalik ka sa bukid na talunan. Bulong ni Noel. Tinuruan din ako ni Noel kung paano ko gagawin ang lahat. Maging pakikipag-usap sa mga matataas na tao sa DepEd ay nagawa ko. Humingi ako ng tulong sa kanila at agad akong tinulungan mag-exam sa ALS at sa awa naman ng Diyos. Dahil hindi naman talaga ako bobo. Nakaabot agad ako sa 3rd year high school. Sa loob ng 2 taon, nakagraduate ako ng high school at kumuha ako ng 2 taong kurso upang makatapos ako ng kolehiyo. Nagawa kong ilihim ang tungkol sa kaibigan kong engkanto. May mga naging kaibigan ako at natutunan kong makihalubilo sa iba't ibang tao. Wala akong naging problema sa pananalapi dahil kay Noel. Si Nainay at Itay, lagi kong dinadalaw para hindi makakahalata na nag-aaral na ako. Buong akala nila kasambahay ako ng isang mayamang politiko sa bayan. Adora, huwag mo kaming bibigyan ng kahihiyan. Bahala ka na sa buhay mo. Matanda ka na. Huwag kang mangingialam ng hindi sa'yo ha.
Kahit mahirap lang tayo, hindi tayo magnanakaw. Wika ng itay nang umuwi ako sa bukid at nangako naman ako na hindi gagawa ng masama. Mahirap mag-isa. Aminado ako na minsang pinaghihinaan ako ng loob. Ilang taon din akong namuhay sa isang maliit na apartment. Lumalakas ang loob ko pag nakauwi ako ng bahay at kasama ko na si Noel. Na hindi ako iniwan kahit pa alam kong nahihirapan siya na mamuhay sa kabayanan. Muli Adora, nababasa kong iniisip mo. Huwag kang mag-alala sa akin. May kakayahan ako na wala kayong mga tao. Kaya mas dapat na ikaw ang mag-focus sa pag-aaral mo para makabalik na tayo sa bukid. Nang masunod ko ang gusto ni Noel, nakapagtapos na ako ng 2 taong kurso. Nagnegosyo na ako kagaya ng kuya ko. Gusto ko ring mamili ng mais at palay. At gusto ko ring mapalago ang negosyo namin sa tulong pa rin ni Noel. Nag-aaral ako mag-drive ng mini truck at lahat ay pinag-aralan ko ang tungkol sa buy and sell. Naaabot ko ang kabilang bayan sa pamimili ng palay. Nakakatawa dahil hindi naman nagkulang si Noel na magpayo sa akin. Lahat ng bagay na mapapabuti ako ay ginagawa niya. Siguro nga isang kabaliwan ang nangyayari sa buhay ko. Pero mahirap ipaliwanag sa mga kagaya kong tao. Siguro ay isipin nila na nananaginip lamang ako. O baka nga nasisiraan na ako ng ulo. Pero paano ko ba ipapaliwanag sa lahat na heto na ako? Naging matatag na babae. At kahit pa sabihin nilang matandang dalaga na ako ngayon. Pero negosyante ako at hindi na bumalik pa sa kahirapan ng buhay. Matatanda na ngayon ang aking mga magulang at nasa bahay na lang sila. Tuwang-tuwa naman ang tatay ko at minsang nahuhuli kong umiiyak dahil sa kabila daw ng kahirapan namin, nagtagumpay naman ang kanyang 2 anak sa negosyo. Tuminga ng kuya ko ay kilala ng negosyante sa barangay namin. Pareho kami ng negosyo, namimili ng mais at palay sa kabilang barangay. At umaabot na ako sa kabilang bayan. At si Noel, nananatiling nasa tabi ko. Hinding-hindi niya ako iniwanan sa aking laban. May ilang problemang dumarating tulad ng mga negosyanteng ayaw malalamangan. Porke kami ng kuya ay naangat sa buhay, pilit kaming pinapabagsak ng mayayamang namimili rin ng palay. Hindi ako makakapayag, Adora. Malaban tayo ng batas na kung tutuusin, kaya kong masiangat ang negosyo mo dahil may kaibigan kang immortal. Pero kahit kailan, hindi ko ginawa na lamangan sila. Kaya ibang usapan na pagsisiraan kanila. Ilang magsasaka nga ang ginigipit ng mga mayayamang mamimili ng palay. Pauutangin nila ng malalaking pera ang mga kaawa-awang magsasaka. At ang tubo, triple ang halaga. Ngayon, gagawa naman ng paraan si Noel sa pamamagitan ko. Babayaran ko ang utang ng mga magsasaka. Lalo na ang mga kaibigan ng itay. At nagagalit naman sa akin ang mga matatakaw na negosyante at pinagbabantaan pa ang buhay ko. Hanggang sa mababalitaan ko na lang na nabubulok daw ang mga stock na palay ng mga negosyante. O kaya naman ay papasukin ang bodega nila ng daan-daang mga daga. Ganyan gumante si Noel hanggang malugi na ang mga kalaban ko sa negosyo. Hanggang sa mas lumago ang puhunan ko, nakapagpatayo na ako ng sarili kong bahay at malaking bodega. Nakapamili na rin ako ng mga lupain. Marami na rin akong natutulungan sa aking mga kabarangay at tinutulungan ko ang mga walang kakayahang makakapagpaaral ng kanilang mga anak. Binibigyan ko sila ng scholarship para libre na ang kanilang pag-aaral. Napakasarap mamuhay lalo na kung walang problema at nakakatulong ka sa kapwa. Sa kagaya ko na nakatagpo ng swerte sa buhay, kasama ko pa rin si Noel. Ang engkantong nabubuhay sa aking isipan. Alam kong pag hindi ko na kayang mabuhay pa sa mundo ng mga tao, alam ko naman
na may pupuntahan na ako. Sinabi sa akin ni Noel na kung sakaling kunin na ako ng lumika, dadalhin niya na ako sa kanilang mundo. At doon, mabubuhay muli ako nang walang hanggan. At pwede na daw niya akong maging kabiyak na natatawa na lang ako. Ayan na naman, nababaliw na naman ako sa isip ko. Ano nga ba ang magagawa ng katulad ko? Kaya sa kwentong ito ng buhay ko, gusto kong maging inspirasyon niyo ako. Hindi sa lahat ng panahon ay mahirap tayo. Malay mo, may isang nilalang na handa palang tulungan tayo. Sir Casper, mahirap mang paniwalaan. Pero hanggang ngayon, nandito pa rin ako sa bayan ko sa Negros. At matandang dalaga na at namimili pa rin ng palay at mais. Salamat po sa inyong channel na naipahayag namin ang mga imposibleng pangyayari sa buhay namin. More power, Sir Casper. At sa mga tagapakinig mo, sana marami ka pang maikwento sa amin. Adora po ng Negros. Grabe, kinilabutan ako sa kwento. Nanlalamig ako.